Come, Christians, join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Lift your hearts on high. Hallelujah, amen. Let praises fill the sky. Hallelujah, amen. Christ is our guide and friend, on whom we can depend. His love shall never end. Hallelujah, amen. Christ again. Hallelujah, amen. Life shall not end the strain. Hallelujah, amen. On heaven's blissful shore, his goodness we'll adore, singing forevermore. Hallelujah, amen. Christians join to sing. Hallelujah, amen. Loud praise to Christ we bring. Hallelujah, amen. Let all with heart and voice before his throne rejoice. Praise is his gracious choice. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hello po, magandang umaga po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Nawa po ang bawat isa ay nasa maayos na kalagayan. So, bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, salamat po sa panibagong araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan, patuloy na pag-iingat, at patuloy na pagbuhos ng pagpapala sa aming mga buhay. Lord God, sa mga oras na ito, dalangin ko po na samahan kami ng presensya mo, ng Espiritu mo, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita na maririnig namin ngayon ay manggagaling sa iyo, at tulungan mo kaming intindihin o maintindihan yung lahat ng aming maririnig ngayong umaga. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong scripture ngayong umaga ay matatagpuan sa Santiago, Kabanata 5, mga talatang 13 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang bawat isa upang kayo'y gumaling.
Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya ay nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpapabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. So, ang ating pong binasa ay tungkol po sa panalangin. Ang pananalangin po ay isang way ng pakikipag-usap natin sa ating Panginoon. Sa nabasa po natin, sinasabi po dyan na dapat po sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay ay nananalangin tayo. Kapag daw po tayo ay nahihirapan or nakakaranas ng pagsubok sa buhay, dapat tayong manalangin. Kapag tayo ay masaya or may sineselebrate po tayo na kasiyahan, dapat tayong manalangin. Kapag tayo ay nakakaramdam ng bigati or nakakaramdam ng sakit sa ating katawan, manalangin po tayo. At kapag daw po tayo ay nakagawa ng mali or nagkasala tayo, dapat ipinapanalangin din po natin ito. So, sa lahat po ng pagkakataon, dapat ay marunong tayong manalangin. Hindi lang po kapag may pinagdadaanan tayo, doon lang tayo magpipray kay Lord. Hindi lang po dahil may kailangan tayo. Doon lang po tayo mananalangin sa Kanya. Minsan po kasi nakakaligtaan nating mag-pray kapag masaya tayo or nasa ayos po ang ating kalagayan. Nakakalimutan po nating mag-pray, di po ba? Ako po, guilty po ako dun. Minsan nakakalimot po ako mag-pray. Pero minsan lang po. Magpasalamat po tayo dahil nasa maayos tayong kalagayan kapag hindi tayo nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kaya binasa po natin, ito po ay nagpapaalala sa atin na huwag nating kakaligtaang manalangin sa ating Diyos. Ano man po yung kalagayan natin sa buhay. At isa din po sa verse na nagustuhan ko dito ay yung verse 16 po. Ang sabi po dyan, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Gaya lang po ng binanggit sa ating verse, si Propeta Elias. Siya po ay matapat at matuwid na tagapagsunod ng ating Panginoon. Marami siyang nagawang imposibleng bagay dahil siya po ay nanalangin ng taimtim sa ating Panginoon. Kilala po tayo ng Diyos. Tayong mga anak niya. Kaya alam niya po kung paano niya tayo sasagutin yung mga panalangin po natin. Ako po naniniwala po ako sa 3 sagot lang ng Lord kapag tayo ay nagpipray. Yan po ay yes, no, and wait. Mapalad po tayo kapag yung panalangin po natin ay sinagot agad ng ating Panginoon. Ngunit hindi po ibig sabihin na kapag hindi niya binigay yung mga panalangin natin ay hindi na po niya tayo mahal or hindi niya na po naririnig yung prayer natin. Minsan po kailangan nating maghintay. Kailangan nating maghintay ng tamang oras, pagkakataon, or kailangan, maybe, yung sagot ng Lord ay, nak, hindi ito para sa'yo. May mas maganda pa akong ibibigay para sa'yo. Or, nak, hindi, yung pinapanalangin mo ay, hindi ko ibibigay kasi, hindi ka fit dyan, or, maybe, may hindi magandang mangyayari, like that. So, ganun, ako po naniniwala po ako sa ganun yung prayer natin, pwedeng sagutin na oo, hindi, or
maghihintay po tayo. Kaya kailangan po ay patuloy pa rin tayong manalangin sa ating Diyos kahit na minsan hindi niya nasasagot yung panalangin natin. Kasi po yung panalangin ay nagbibuild din po ng relationship natin sa Kanya. Kapag nagpe-pray po tayo, nabibuild din po at the same time yung pananampalataya natin sa Kanya. Kung hanggang kailan ba tayo magtitiwala sa Kanya, hanggang kailan ba tayo kakapit sa Kanya. Or minsan sinusubok po talaga tayo ng Lord Di ba po? Kung ano man po yung mga pinapanalangin natin ngayon, dapat po ay panghawakan natin ito ng may pananampalataya. God knows our heart, kaya kaya niya pong suriin yung mga puso natin. Kapag po pure ang intention natin, yung motives natin kapag tayo ay nananalangin, for sure po, ibibigay ng Lord yung best para sa atin. Or ibibigay ng Lord ang kagalingan, pagpapala, lahat po ng yan. Yung lahat ng pinagdadasal natin. Alam niya po kasi kung ano yung nasa puso natin. And sabi nga po sa Jeremiah 17:10, I, the Lord, search the heart and examine the mind, to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So, alam po ng Lord kung paano niya ibibigay yung nararapat sa atin. Maging tapat lang po tayo at maging matuwid sa Kanya or sumunod po tayo sa Kanya. Naririnig niya po yung bawat panalangin, bawat iyak natin, bawat hinagpis natin sa ating mga buhay. Naririnig po ng Lord yan. And ako po personally, yung panalangin ko sa Panginoon ang nagpapatatag po sa pananampalataya ko sa Kanya. Lahat po ng gusto kong sabihin sa Kanya, sinasabi ko talaga. Para ako nakipag-usap sa sa telepono, na may kausap ako sa kabilang linya, na sinasabi ko po lahat ng nararamdaman ko. Madalas nga po nagsusumbong ako sa Kanya kasi wala naman ako mapagsumbungan Hindi ko rin naman alam kung tama yung nararamdaman ko or tama ba yung mga decision ko sa buhay. So, ako personally, talagang kinakausap ko si Lord through prayer na kapag nagagalit po ako, kapag masaya po ako, kapag nag-worry po ako, kapag may pinagdadaanan po ako, kapag naiinis po ako, lahat po yan, sinasabi ko sa Kanya through prayer. Or minsan, may mga lumalapit po sa akin mga friends ko na nag-a-ask po ng prayer. So, dinudulog ko rin po lahat yun sa Lord. And kapag po ako ay nagdasal, very specific po ako mag-pray talaga. Kung ano yung gusto ko, pag-pray ko. Yun lang. At pinanghahawakan ko po yung panalangin na yun ng may pananampalataya. Ibigay man niya po or hindi sa akin yung panalangin ko sa Kanya. At alam ko po na naririnig niya po ako. So, ayan. Nawa po ay ugaliin po natin na manalangin tayo palagi. Manalangin ng may pagtitiwala sa Kanya. Sa anumang sitwasyon po na ating buhay. Masaya man tayo, nag-celebrate, or may pinagdadaanan, may nagawang mali, may mga pagkakasala, may pagkukulang. Lahat po. Even yung paghingi natin ng isang bagay sa Lord, kailangan nating palaging nagdadasal. And patuloy po tayong manalangin sa ating Diyos upang sa lahat ng pagkakataon po ay ma-guide niya po tayo. At mas lalo pa pong tumibay yung relationship natin sa Kanya at pananampalataya natin sa Kanya. Sabi nga po sa kanta, diba? Read your Bible and pray every day. Palagi po tayong magpipray sa Kanya. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan naming Ama, salamat po sa mga salita na aming narinig ngayong umaga. Salamat po sa paalala na
dapat lagi kaming nakikipag-usap sa iyo sa pamagitan po ng panalangin. Dapat, Panginoon, hindi ka namin nakakalimutang pasalamatan sa lahat ng mga bagay na binibigay mo sa amin. And even yung mga pagsubok na kinakaharap namin, Panginoon. Lord, marami kaming pagkukulang sa iyo, marami kaming nagawang kasalanan. Kaya, Panginoon, patawarin mo po kami. Itama mo po kami, Panginoon, kapag kami ay nagkakamali. At bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba upang, Panginoon, alam namin lumapit sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Lord, tulungan mo kaming patuloy na manalig sa iyo, magtiwala sa iyo. At patuloy ka po, Panginoon, na kumilos sa aming mga buhay. Palakasin mo kami, Panginoon, at ang aming prayer life upang hindi kami nakakalimot sa iyo. Hindi ka namin nakakalimutang kausapin araw-araw. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming araw, ikaw ang mag-ingat, maggabay sa bawat isa sa amin, Lord God. I-bless mo ang bawat anak mo na nakikinig ngayon ng iyong mga salita. At patuloy mo kaming pagpalain ng iyong banal na mga kamay, Panginoon. Tinataas po namin ang aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. God bless po.